ay God's Word convicts. At ang atin pong main verse ay matatagpuan po sa Aklat ng Nehemiah, Kabanatang 8, talatang 9. So Nehemiah 8:9. So sa King James Version po, ang sabi dito, for all the people, when they heard the words of the law. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. So paki-comment mo nga dyan sa comment box mo, God's Word convicts. Ayan. So ito pong ating pag-uusapan ay kasaysayan ng mga Israelita noong panahon na sila ay sinakop ng Babylonia at dumating ang panahon na ang lahat ng mga exiles ay pinabalik ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. At napakaganda ng ating topic ngayon, God's Word convicts. So, sabi nga dito sa ating binasa, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. So, kung makikita natin, merong matinding pagkilos o merong matinding pagkilos yung conviction. Ano ba ang conviction? Ang sabi dito, conviction is an awareness from the Holy Spirit through our conscience informed by God's Word. 'Di ba? So kung makikita natin, sa Tagalog, actually, ang conviction ay kamalayan. Base dito sa ating definition, it is an awareness from the Holy Spirit. This is a biblical definition of conviction. So sinabing it's an awareness from the Holy Spirit, ibig sabihin, ang awareness ay kamalayan mula sa banal na espiritu. Ano ba yung kamalayan ba saan ang gustong sabihin dito? So kapag sinabing kamalayan o kapag sinabing awareness from the Holy Spirit, ito ay nangangahulugan na maring awareness from sin. Halimbawa, ang isang tao nakapatay. Saan nandoon ang conviction? So, ang conviction o ang awareness na siya'y nakapatay ay dumadating sa pamamagitan ng pangungusap ng Holy Spirit. So, ang awareness, ibig sabihin, nare-realize ng isang tao na siya ay nagkasala sa harapan ng Diyos. So, iyon yung kamalayan. Kasi may mga tao na kahit na nagkasala, ay dinidisregard lang nila. Wala silang pakialam. Wala silang kamalayan na sila ay nagkakamali o nagkakasala. So, ang conviction, ito ay kamalayan sa iyong ginagawa. Pangalawang ibig sabihin, maaari din itong mga hulugan na awareness could also mean inadequacy when it comes to standards of righteousness and judgment. So, ibig sabihin, awareness could mean, in Tagalog, sabihin natin na kakulangan. Sa paghahayag po ng salita ng Diyos, lagi kong ginagamit sa akin personal, sa sarili ko, na bawat isang tao ay nagkakaroon ng kakapusan o kakulangan. So, ang ibig sabihin ng conviction, ikaw ay nagiging aware sa iyong kakulangan o sa iyong kahinaan. Kumbaga, yung lagi sinasabi ni Pastor Dong na kinakapos tayo sa biyaya. Ang awareness is kinakapos ka na nga, ayaw mo pang aminin o hindi mo pa nakikita na ikaw ay kinakapos na. Kaya ano ang nagiging resulta?
nagkakaroon ka ng maraming problema o maraming consequences. Kasi sa ating paglilingkod, kapag tayo ay tuloy-tuloy at nawalan tayo ng awareness sa ating ginagawa o nawalan tayo ng conviction sa ating mga ginagawa, malamang tayo ay sisemplang. Malamang tayo ay lilihis. So, conviction is an awareness from the Holy Spirit. So, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kamalayan. Papaano daw? Sabi dito sa definition, ang awareness ay inire-reveal ng Holy Spirit through our conscience. 'Di ba? 'Di ba sa ating pagkatao, our spirit is composed of three things. We have the communion, we have the conscience, and we have the intuition. So, ano ba itong ating conscience? So, ang ating conscience, this is the part of our spirit that has the ability to sense right or wrong in God's sight. Ibig sabihin, sa Tagalog makonsensya ka naman. 'Di ba? Lagi nating ginagamit, oy, makonsensya ka naman. Ay, walang konsyensya ang taong yan. Ibig sabihin, kapag sinabing ikaw ay walang konsyensya, o kaya naman, nakonsyensya ka, ibig sabihin, ang banal na espiritu ay nagpahayag sa iyo na kinapos ka sa isang area ng buhay mo. Or, ang banal na espiritu ay nagpahayag na mali ang ginawa mo. O kaya naman, nagpahayag ang Espiritu Santo na nagkasala ka sa Diyos at sa tao. At papaano tayo nai-inform ng conviction? Sino ang nag-i-inform sa atin? Oh, yes, sino ang nag-i-inform? So sabi dito, it is an awareness from the Holy Spirit through our conscience informed by God's Word. So, ibig sabihin, ang conviction ay nanggagaling sa salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon, which is the Bible, it is inspired by the Holy Spirit. So, sabi ko nga kanina, ang Holy Spirit ang nagpapahayag sa atin para ikaw ay makonsyensya. O, pakitype mo nga dyan sa iyong comment box. Conviction is an awareness from the Holy Spirit through our conscience informed by God's Word. Ayan. Amen. Ayan. At bago ako magpatuloy, wow, salamat sa Diyos kasi yung aming mga kasama dito sa NAIC ay nanonood. So magandang hapon sa iyo, Ate Patricia Ann Julina Quinto. Yan, isa po siya sa hardworking hands na nakatulong namin sa registration sa nakaraang gift giving. Kumbaga, pinagpala itong kapatid na ito kasi kumbaga unti-unting nadodraw ang kanyang puso na maglingkod sa Panginoon. So magandang hapon sa iyo, ganun din sa iyong anak. Ayan. At syempre magandang hapon din kay Kuya Rizal Santos. Ayan. Taga Gen 3. Ganun din kay Sister Judy Vergara. Ayan. So, yep. Si Ate Digna Bakiran, magandang hapon din. At si Kuya Joel Danog. Yes. Si Sister Rosalinda Ramiscal Alejandro. So, magandang hapon po sa inyo at maraming salamat sa pagsubaybay. Tunay nga na marami tayong matututunan kapag tayo ay tututok sa programa ng Panginoon. Yan. So, sa ating pagpapatuloy, so God's Word convicts. So ngayon, alam na natin kung ano yung definition ng conviction, di ba?
So it is an awareness from the Holy Spirit through our conscience, informed by God's Word. Now, ano naman ngayon? Paano ba ang proseso ng conviction? So, puntahan na natin ang ating main verse sa Nehemiah chapter 8, verse 9. So, for all the people wept when they heard the words of God. So, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. So makikita natin na ang proseso ng conviction, na ang conviction ay may proseso. Sabi doon sa verse na binasa natin, nang malaman ng mga tao, 'di ba? Ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan. So, ano yung nag-strike sa ating puso nang mabasa natin itong nang malaman ng mga tao? 'Di ba? May nangyari kasi diyan eh. So, nang malaman. Ibig sabihin, kapag ang instruction, 'di ba? Sabi dito, ang dapat nilang gawin ay nalaman nila ayon sa kautusan. So, ibig sabihin, mayroong silang nalaman, 'di ba? Ano ang kanilang nalaman? Ang dapat nilang gawin. Saan daw galing ang dapat nilang gawin? Ayon sa kautusan. So, makikita natin dito na may proseso ang kanilang conviction. Ano yung unang proseso? Hearing, 'di ba? So, nang malaman, ibig sabihin, bago nila malaman, meron silang narinig. 'Di ba? Nalaman ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan. Kapag sinabi pong kautusan, ibig sabihin, ipinahayag ang salita ng Diyos sa mga tao. 'Di ba? So, kapag nagpahayag na, sabi sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, ibig sabihin, nalaman ng mga tao dahil may nagpahayag ng salita ng Diyos o ng word of instruction. At dahil may nagpahayag, katulad ngayong hapon, ginagamit ng Diyos ang inyong lingkod para magpahayag ng salita niya. At dahil kayo dyan ay nakikinig, so syempre, patuloy kayong makinig dyan at ako naman ay magpapahayag dito. At dahil tayo ay patuloy na nakikinig, ang pakikinig, sa pakikinig, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. At sa pakikinig ng salita ng Diyos, nalalaman natin ang ating gagawin. 'Di ba? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya nga, ang proseso, sa pakikinig kasi, may mga factors ito o may mga elemento. So sa pakikinig, may nagpapahayag. Tatlong bagay kasi ang meron sa pakikinig eh. May nagpapahayag, may ipinahahayag, at may nakikinig. At mayroon ding nagpapaliwanag, 'di ba? So napakahalaga po talaga na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga rin ang pagpapahayag. Kasi sabi nga doon sa ating binasa, kung babasahin po ninyo yung patuloy, paano daw makakarinig kung walang nagpapahayag? 'Di ba? So paano ipapahayag kung wala ang salita ng Diyos? Ibig sabihin, ang pakikinig, this is a process of God for us people or for us believers to know or to have faith and to know the word of God or to know the will of God. Amen? At dito po sa pagpapahayag, kung atin pong susuriin, dito po sa Nehemiah chapter 8 verse 9 o diyan sa
mula sa sa verse 1, ang nagpapahayag po diyan ay si Ezra. Si Ezra ay pari at dalubhasa. Ang sabi po diyan, si Ezra ay eskriba. Kapag sinabi pong scribe, siya ay isa sa lingkod na kinopya ang Bible by the hand. O, trivia yun ha. 'Di ba? So, he was a man devoted to God himself because he was a godly priest. Isa po siyang pari. So, siya ay isa sa mga taong kumopya ng Biblia na sa pamamagitan ng kamay. Isa po siya sa pinakadalubhasa ng kautusan. Ayan. So, balikan ko. So, sa pagpapahayag, napakahalaga ng nagpapahayag. Napakahalaga din na ang salita ng Diyos ang kanyang ipinapahayag. Kasi tandaan po natin na hindi lahat ng nagpapahayag ay ang ipinahahayag ay salita ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga ng pakikinig dahil ang pakikinig natin, at least we will know what message are we listening, and then we could check it to the scripture so that we could confirm kung ang ating naririnig ay ayon sa salita ng Panginoon. Amen? So kapag ang naririnig mo ay nakakapagdagdag ng iyong pananampalataya o simpleng nakakabuhay, ibig sabihin, yan ay galing sa salita ng Diyos. Pero kapag ang mga pahayag na iyong naririnig ay nakakapagbigay ng confusion, division, ay kailangan mo pong suriin. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Ayan. At so, ibig sabihin, ang unang proseso ng conviction ay ang pakikinig. At sa pakikinig, makikita natin, sabi ko nga kanina, ingatan natin ang suriin natin ang ating pinakikinggan. Kasi bakit? It should be exactly as the words of God. Ano ba ang nakapaloob sa salita ng Diyos? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, makikita natin na kailangan talaga Word of God ang iyong pinakikinggan. Kasi ito ay ginagamit sa pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil tayo daw ay inihahanda sa mabubuting gawain. So, ang isa pa, the Word of God has the power to convict us of sin. So, ito nga yung sinasabi ko kanina, to teach us truth and to lead us in righteousness. Psalms 119 verses 9 to 11. So, it is living and active. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay buhay, kumikilos at gumagawa sa ating buhay. Pero, sharper than any two-edged sword, sabi sa Hebrews 4:12. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay matalas. Kaya nga, nagko-convict ang salita ng Diyos eh. Kasi, ang salita ng Diyos, mamaya-maya lang, tatalakayin natin kung ano yung ginagawa ng conviction ng salita ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos talaga ang basihan ng ating conviction.
Amen? So, it is sharper. Paano ba sinasabing sharper? Alam mo ba, ang salita ng Diyos, tumatagos talaga ito sa puso. Hindi mo kayang magtago. Hindi mo kaya mong magsinungaling sa tao, pero hindi mo kayang pagtaguan ang Panginoon. At ang salita ng Diyos, ito, kapag sinabing sharper, alam mo ba kung tumabas ang salita ng Diyos, masakit. Ano bang ibig sabihin ng tumabas? Kapag ka nag-correct, halimbawa sa ating mga maling gawain, alam niyo po ba, it takes humility to accept our weaknesses. At alam mo ba, ang nakakagawa lang yan, ang salita ng Diyos lang talaga ang nakakapag-x-ray sa ating puso. At iyan din ang naghuhugas. It helps us to realize yon. It helps us to realize our faults, our sins, our wickedness, our transgressions. At ang salita ng Diyos, it is able to convict us of sin and dispel our self-deception. Ibig sabihin yan, yung mga pandaraya, kaya niyang i-expose kasi matalas talaga siya. Saka buhay. Buhay ang salita ng Diyos. At bukod doon sa matalas, ang salita ng Diyos, buhay na kumikilos sa ating buhay. Ibig sabihin, sa mga bagay na imposible sa ating buhay, ang salita ng Diyos ay buhay na kumikilos sa atin. Kapag kinonsulta natin ang salita ng Diyos, para po siyang medicine. Kapag ikaw ay mayroong full relationship, intimate relationship with the Word of God, at ikaw ay mayroong gustong isang guni sa Panginoon, sabi sa Kawikaan, di ba? Isang guni daw natin sa Diyos ang lahat ng ating mga lakad at ang ating mga balak at itutumpak ang ating mga lakad. So kapag ikaw ay may gustong isang guni sa Panginoon, alam mo bang mangungusap sa iyo ang salita ng Diyos at ituturo ang kanyang kalooban. Ayan. So bago tayo magpatuloy, basa muna tayo ng mga comments ng ating mga kapatid. Ayan, so syempre magandang hapon sa iyo, Ate Digna, na nasa London. Ayan, si Ate Pilar Pagulayan, magandang hapon po. Si Sister Bebot Velarde Verdida, magandang hapon din po sa inyo. Ay si Mami Ning, nasa Bicol pa yata siya, magandang hapon din po. Salamat sa inyong pag-antabay. Ganon din kay Ate Hilda Santos. I hope kayo po ay nakauwi na. Salamat sa kagalingan ng Panginoon at kalakasan na ibinibigay sa inyo. Ganon din kay Ate Diana Kate Pinili Rakuya. Siguro kamag-anak ito ni Ate Digna. Ayan. At ganon din kay Ate Mylene Paharillo. Magandang hapon sa inyo dyan sa Cebu. Ganon din kay Pastor Mark Fabian. So muli magandang hapon sa inyo. At kay Ate Melda Hakilmo. Ayan, sabi ni Ate Jonaline, yung comment niya kanina sa Word of God is sharper. Nakakahiwa daw. Talagang matalas. At ang isa pa ngang maganda sa sharper, hindi lang po kayo ang hinihiwa. Bago kayo mahiwa, kami muna. Bago kayo matuto, kami muna ang natututo sa aming ipinapahayag. Ganyan kabisa ang salita ng Diyos. Ayan. At syempre, magandang hapon din kay Pastora Mavic. Ayan, salamat po sa inyong pag-antabay. Ayan, sila po ay nasa Iligan. Ayan, so mga co-pastors natin na masisipag din. At kay Pastor Ruben, syempre. At ganun din kay Sister Anacleta Paro Torres. So sabi niya magandang hapon po sa lahat ng mga kaabangers. Ayan. At magandang hapon din sa iyo, Ate Sally. Ayan. So, ayan. So, sa pagpapatuloy natin, hallelujah. So, how does the Word of God
convicts, or what does the word of God brings when it convicts? Number one. So when we hear God's word, it brings revival. Basahin po natin ang Nehemiah chapter 8 verses 1 to 3. Ang sabi dito, and all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate. And they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. Sabi sa Tagalog, sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga taga-Israeli ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harap ng pintuang tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moses at ibinigay ni Yahweh para sa Israel. So makikita po natin dito na ang mga taga-Israel ay nagkatipon-tipon. Teka, nasaan yung aking ano? Nagkatipon-tipon po sila sa verse. So, and all the people gathered themselves together as one man. So makikita natin na ang mga tao ay kumbaga para silang na-unite. Kasi kung babalikan po natin ang istorya ng Israel that time, sila po ay noong panahon ni Haring David, ang mga Israelita ay iisa lamang ang hari. Pero nang mamatay si Haring David at sinundan ni Haring Solomon, dahil si Haring Solomon po, yung mga later part of his reign, ay hindi siya sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, nagkaroon po, nang mamatay si Haring Solomon, hindi niya naipasa yung continuation of legacy sa kanyang mga anak. Kasi nga, hindi siya nakasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, ang nangyari po, mula doon sa kanyang anak, nagkaroon po ng division ang Israel, Southern at Northern Kingdom. At mula po noon, maraming mga hari ang naghari sa Israel at hindi po na-unite ang Israel from that time. Ano po yung naging sanhi? Ang naging sanhi po dahil hindi sila namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. So ngayon, ito pong Nehemiah chapter 8, actually sa verse 7 pa eh. Sa verse 7 pa, makikita natin na tunghayan natin. Ayan. Hallelujah. Sa verse 7 pala, kung atin pong babalikan sa verse 1, doon pa lang binabasa na ang salita ng Diyos sa kalipunan ng lahat ng tao. Saan galing po ang mga Israelitang ito? Sila po ay nasakop at kinalat sila, di ba? Doon sa mga sulat ng iba't ibang hari dahil sa wickedness ng Israel, ipinahintulot ng Panginoon na sila ay masakop ng Babylonia. Mawala sila sa sarili nilang bayan, nakubkob ng kaaway ang kanilang bayan at sila ay naging exiles ang tawag. So, doon sa later reign doon sa panahon ni Daniel, sa panahon ni Nehemiah, nagkaroon ng dekreto ang isang hari na ang lahat ng mga taga-Israel ay maaari nang bumalik sa iba't ibang bayan. Mula sa Babylonia patungo sa Israel. Ito po ay nasa aklat ng Isra. So ngayon,
nung magbalik po ang mga taga-Israel, nagkaroon po ng accounting sa pamamagitan po ni Isra, yung punong pari, na yung, kumbaga parang nagkaroon ng accounting, kanya-kanyang lahi. Inilista ang lahat ng pangalan ng angkan, inilista ang lahat ng pangalan ng mga taong nagbalik. At pagkatapos, nagkaroon po ng consecration. Ibig sabihin, tinipon po ni Isra ang lahat ng mga tao na nagbalik bilang mga exiles. At itong tagpo po na ito sa Nehemiah chapter 8, ito po yung tagpo na ang mga tao ay nagtipon-tipon lahat. Ito po yung unang pagkakataon na ang lahat ng tao ay na-unite sa Israel. At kung makikita po natin, bakit ito'y nasa Nehemiah? Kasi si Nehemiah po, siya po yung nag-rebuild ng temple ng Israel, pero si Isra, siya yung nag-rebuild ng mga tao doon sa templo. Alam niyo po yon. So, nagtipon-tipon ang mga tao, kumbaga ayon sa instruction ng Panginoon kay Isra, ang mga taga-Israel ay kinonsecrate ng Panginoon. At mababasa natin sa Nehemiah chapter 8, sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. At hiniling nila kay Isra na pari at nalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. So makikita natin na kapag ang salita ng Diyos ay narinig ng mga tao, di ba doon sa binasa natin, they spake unto Isra the scribe to bring the book of the law of Moses. Ibig sabihin, pinakiusapan nila si Isra na kunin ang aklat at basahin sa katipunan. So, ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos po ay ating ipinahahayag, kanina pinag-aralan natin, it brings revival. Amen? Ano ba yung ibig sabihin ng revival? So, ang revival po, ibig sabihin nito, i-revive. Magkaroon ulit ng buhay, to relive, to reawaken. So, kapag sinabing reawaken, sa mananampalataya, ganito po ito eh. Dati kang mananampalataya, pero na-stagnant ka. Nawala ka ulit. O kaya naman, dati kang patay, ikaw ngayon ay nabuhay. Relive. Pero yung revival na sinasabi po dito, dahil ang recipient po nito ay mga taga-Israel, ibig sabihin mga mananampalataya. So mga mananampalataya na naglakbay, na namuhay sa impluwensya ng kasalanan, impluwensya ng mga taong nakapaligid sa kanila na hindi sumasamba sa Panginoon, na ngayon ay nakikinig ng salita ng Diyos at na-revive ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin na ipaling muli ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago ng puso dahil narinig nila ang salita ng Diyos. Meron po akong isang reference dito patungkol sa revival sa Acts 2:17 to 21. Sabi dito, ang nakikita ninyo ay katuparan ng pinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe.
Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So, makikita po natin dito na ito pong senaryong ito naman ay nangyari matapos na ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit after resurrection. So, ang nangaral naman po dito ay si Peter. So, parang si Isra sa lumang tipan na nagkatipon ang mga tao as one man. At sa bagong tipan, si Peter naman, siya ay nangaral sa lipon ng mga tao after na si Jesus ay mabuhay na maguli. So, ang ibig sabihin ng revival, yung mga taong hindi nakakakilala kay Kristo, nang ipahayag ang salita ng Diyos at ang mabuting balita tungkol kay Kristo, nang ipahayag ang kaligtasan tungkol kay Kristo, nabuksan ang mga isip, nagkaroon sila ng pananampalataya, at nagkatipon sila sa iisang katipunan. Kasi, alam niyo po ba, ang revival, hindi naman po tao ang gumagawa nito. Magtitipon ba ang libo-libong tao? Maaaring magtipon pag may ibibigay ka. Sa ibang concert, magtitipon. Pero kapag ang salita ng Diyos, nung panahon na yon, ang salita ng Diyos nang ipahayag sa katipunan ng mga tao, ang mga tao ay nagkaroon ng conviction, na revive ang kanilang mga pananampalataya. Nagkaroon sila ng realisasyon sa kanilang mga isip, nagbalik loob sila sa kanilang Diyos na dati nilang ipinagpalit. Ibig sabihin, dating ang Diyos nila ay iba, pero nang marinig nila ang salita ng Diyos, si Jesus na ang kanilang ipinahahayag. Sabi sa verse 21, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At sa mga susunod na pahina po, ipinaliwanag ni Peter ang tungkol sa Panginoong Jesus. At alam niyo po ba doon sa verse 47, ang sabi dito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So ito po yung revival na sinasabi ko, na kapag narinig ng mga tao ang salita ng Diyos, it brings revival. Amen? Kaya napakahalaga na tayo, katulad natin, alam nyo po ba na tayo ay bahagi ng revival? Kapag ipinapahayag natin ang mabuting balita sa mga tao na nakakakonekta natin, kapag nabago ang puso niyan, kapag na-revive ang pananampalataya niyan, ibig sabihin, ikaw ay agent of revival. Amen? So, sa revival, ang Espiritu ng Panginoon ay siyang nagtatrabaho. 'Di ba? At sa panahon ng scripture na binasa natin kay Nehemiah chapter 8, beforehand actually, nung nagtitipon pa lang ang mga tao, ang salita ng Diyos actually ay kumikilos na. Hindi nga lamang natin alam kasi iba ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. So whenever the word of God is being preached, the Spirit of the Lord is working in the midst. Kasi 'di ba sabi, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst. At kapag ang Diyos ang nasa kalagitnaan,
babaguhin yan ang buhay ng mga tao, magmamanifest ang Espiritu Santo, lalaya ang mga tao, hihingi ng tawad, magre-repent ang mga tao, at maliligtas ang mga tao. At sa mga simbahan, alam niyo po ba, idadagdag ng Diyos ang maraming mga tao sa simbahan. Yung pala, ang natutunan ko po dito sa verse na ito hindi pala yung pinipilit na pag pala ikaw ay nag-i-evangelize, i-effort mo talaga. Hindi pala. Kasi idadagdag ng Panginoon, ang kailangan mo lang pala talaga ay ipahayag ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang mayroong kapangyarihan na i-revive ang pananampalataya ng mga tao. Amen. And number 2, so hearing God's word, it purifies our hearts and soul. So sabi dito, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ito yung naglilinis. So sa conviction kasi, ang proseso nito ay paglilinis ng puso. Ano ang paglilinis na tinatawag sa puso natin? Ang paglilinis po ng puso, alimbawa, sa puso natin, alam nyo ba na ang puso natin ang bukal ng buhay, sabi sa Kawikaan. Pero ang problema, ang puso din ang pinagtataniman natin ng mga bagay na hindi maganda. Sabi ko nga bakit nga ba ang puso? Bakit ang itinatanim sa puso ay bakit yun pang hindi maganda? Yung puot, galit, hinanakit, bakit yun pang pangit ang itinatanim sa puso? Kasi kapag pangit ang itinanim mo sa puso mo, alam mo ba ang puso mo ay contaminated. Ngayon, sino ngayon ang maglilinis ng pusong ito? Yung Word of God ang magko-convict sa iyo. At siya ngayon yung lilinis doon sa puot, galit at hinanakit doon sa iyong kalooban. Dahil ang salita ng Diyos, meron talaga siyang kapangyarihan na ipaunawa sa iyo kung ano ang masamang idudulot ng itinatanim mo sa puso mo. 'Di ba? At alam mo ba, ang salita ng Diyos ang may kakayanan na linisin yung kaibuturan ng puso mo. Alam mo ba ang natutunan ko nung kami nag-mission dito? Hindi pala kapag sinabi ng tao na pinatawad na kita, nakapagpatawad na pala. Hindi pala. Kasi ang salita ng Diyos talaga, meron siyang kakayanan na linisin yung mga bagay na akala mo wala doon sa puso mo. Pero naandoon pala. Kaya nga, kapag ang salita ng Diyos ay narinig natin, ito yung nagko-convict sa atin, at kapag ikaw ay lumuhod sa iyong altar sa Panginoon, alam mo bang ang Espiritu Santo ang siyang maglilinis ng lahat ng latak sa iyong puso. Lahat ng mga roots of bitterness, aalisin niya kapag iyong inalaw ang salita ng Diyos. Kasi nga, ang salita ng Diyos o ang Holy Spirit, siya ang may kapangyarihang tanggalin ang lahat ng mga bagay na nakakapagpabigat sa ating puso. Kaya ang salita ng Diyos, it purifies our hearts. Kapag ikaw ay na-convict na ng salita ng Diyos, yun nga yung kagandahan sa salita ng Diyos yung power niya na yung conscience mo, yung konsyensya mo ay konsyensyahin, ano pa bang ibang salita doon? Yung bang totally baguhin yung iyong kalooban mula doon sa iyong itinatagong pangit doon at mapalitan ito ng kagalakan na nanggagaling sa Panginoon. So sabi nga, nang malaman ng mga tao, so napakahalaga na malaman natin o marinig natin ang salita ng Diyos upang ang ating mga puso ay hindi sidlan. O kung halimbawang mayroon ng laman,
maalis yung pangit na laman. Amen? Upang ang ating puso at ang ating kaluluwa ay luminis. Kasi napakahirap po kapag ang ating puso ay contaminated. Parang may virus yan eh. Hindi ka makakapaglingkod ng tapat at tunay kapag ang ating puso ay contaminated. Kailangan it's pure. So we are creating a church of purity, love, and purity, di ba? Yan yung ating mission. Na kailangan sa puso natin talaga, maging sa paglilingkod natin. Kaya nga, laging inirarali ng ating mga magulang, na kailangan sa ating paglilingkod, hindi talaga pwede na. Ang akala natin, tayong mga lingkod, kaya mga kapatid na nakikinig, alam nyo po ba, ito pong purity, alam mo, madali lang magsabi sa harap ng mga tao na pure ka. Pero alam mo ba, kayang saliksikin ng Panginoon kung talagang pure ka. At alam mo po ba na ang purity, it will manifest. Kasi mula doon sa puso mo, kapag pure ang puso mo, alam mo ba yan ay bubukal. Bubukal yan sa iyong puso mula sa loob palabas. Yung sinasabing halimbawa, meron kang nakaaway, hindi pinatawad ko na yan. Alam nyo ba ang tunay na indikasyon na ikaw ay nakapagpatawad na? Ito po yun. Parang walang nangyari. Iyan po talaga ang tunay na nakapagpatawad. Kung may nangyari sa inyo, naghiwalay ang relasyon nyo, nagkaroon ng maraming mga problema sa gitna, ang tunay na ebidensya o indikasyon ng isang taong nakapagpatawad ay parang walang nangyari at ibinabalik ang dating relasyon na maayos. Yan po ang indikasyon. Kaya kung ikaw na nakikinig ngayon, kung ikaw ay mayroong ganyan, alam mo na kung papaano mo susuriin ang puso mo o kung papaano mo masasabing, pure nga ba ang aking sinasabi? Kasi ang basihan ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay nagpatawad, parang walang nangyari. Dahil ang Panginoong Hesus, di ba? Kahit gaano kabigat ang kasalanan natin, hindi naman niya tinitingnan ang kasalanan natin. Tingnan natin ang ating mga sarili. Minsan talaga, kahit tayo ay nagsisisi, minsan talagang nauulit dahil sa ating kahinaan. 'Di ba? Pero ang Diyos ang tinitingnan, hindi ang iyong kasalanan. Kundi ang tinitingnan niya ay ang iyong pagbabalik. Yung iyong puso, yung sincerity ng iyong puso ng pagbabalik. Yung purity ng iyong intention. Ayan. Kaya ito po talagang purity, napakahalaga po nito sa bawat lingkod. Dahil alam nyo po ba, kapag pure ang ating puso, alam nyo po ba na ang banal na espiritu, every time na ikaw ay mananalangin at ang puso mo ay free at ang puso mo ay pure, alam mo po ba, bumababa ang Espiritu Santo at iminimit niyan ang spirit part ng pagkatao mo at pagbaba niyan at nag-lock, alam mo ba yan, ay open heaven yan talaga. Hilingin mo na ang maibigan mo at ibibigay ng Diyos sa iyo. Ayan. Kaya napakahalaga ng purity. So, ang susunod na point. So, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, it gives us hunger for the word. Alam niyo po ba, yung uhaw, sabi nga doon ito, paborito ko po itong awit. Tulad ng usang uhaw, sa batis ang aking kaluluwa. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Ibig sabihin, kapag ang salita daw ng Diyos ay ating narinig, ito talaga ang nagbibigay sa atin ng uhaw sa salita. Kapag sinabing uhaw ng salita ng Diyos, hindi ka mapapagod makinig. Hindi ka mapapagod magbasa. Kasi bakit? Para siyang tubig.
Para siyang tubig. Ang literal na tubig na aking ininom, ito ay papatid ng iyong uhaw pansamantala. Hindi ka pwedeng uminom na sunod-sunod ng ilang basong tubig. Pero kapag ang salita ng Diyos ay talagang pinakinggan mo, sa puso natin at sa buhay natin, ito yung magbibigay sa atin ng uhaw. Paano ang uhaw? Alam mo ba yung sabi doon sa kasunod ng ating binasa? Nehemiah chapter 8, verse... Wait lang. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuang tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. O, kita mo? 'Di ba? Isipin mo, nagtipon ang maraming mga tao. Binasa ang salita ng Diyos. Binasa ng lingkod ng Diyos. At ang sabi dito, mula sa pagsikat ng araw, mukhang liwayway yon. So sabihin mo ng alas 4 o alas 5 hanggang sa katanghaliang tapat. So from 4 o'clock a.m. to 12 noon. Ilang oras yon? 8. 8 hours. Binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. So for 8 hours, alam nyo ba ang 8 hours ay isang shift, isang whole shift kapag ka sa work na. Pero isipin mo, sa loob ng isang shift, binasa nila ang Word of God. At ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Naka-specify pa kung papaanong nakikinig ang mga tao. Alam nyo po ba, ang pakikinig may dimension din eh. Minsan kaya nakikinig ka dyan. Hindi naman talaga nakikinig. Kasi minsan naririnig mo lang. Pero hindi ka talaga nakikinig. Kaya nga, minsan ang mga tao nagkakaroon ng maraming problema eh. Kasi naririnig naman talaga nila ang salita ng Diyos. Naririnig lang. Pero hindi sila nakikinig ng mabuti. Ang sabi nga dito, nakikinig ng mabuti. Kasi napakahalaga na ang salita ng Diyos ay pinakikinggan natin ng mabuti. Bakit? Kasi kapag tayo po ay nakikinig ng mabuti, ito po ay may kasamang pagninilay. Kumbaga, nininilay mo, ninanamnam mo ang salita ng Diyos ayon sa iyong pagkakarinig. Na para bang kumakain ka ng pagkain. Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng espiritu ng tao. Kaya, habang ninanamnam mo ang salita ng Diyos, alam mo ba, lalo kang nai-inlove. Naranasan nyo na ba na kayo ay nagbasa mula sa Genesis? Noong pong ako'y nung ako'y baguhan na nagdi-disciples journal, ang una naming ginawa, ang disciples journal namin ay 30 days sa kawikaan, isang chapter, pwede nyo po itong gayahin, ito po yung devotional. So 30 days, so within 30 days, ang Proverbs ay 30 days din. So kung anong chapter, kung anong date, yun ang chapter. So, we began reading the Bible and meditating through the Proverbs. And after 5 months yata yun, saka pa kami nag-associate ng Bible reading mula Genesis. So, reading lang siya. Ang meditation nandoon pa rin sa Proverbs. So, alam niyo po ba, nung ako'y nagsisimula, binasa ko ang Genesis. Minsan, hindi mo naman talaga kailangang unawain. Alam niyo po ba? Basahin mo lang.
Alam niyo po ba din nung una parang sabi ko, "Bakit naman gano'n? Isipin mo 2 chapter isang araw, ang haba na, eh, ako may trabaho." Pero alam niyo po ba, nung simula kong basahin, para po siyang naging comic sa akin. At alam niyo ba, dumating ang time na nang ako'y bumasa ng bumasa ng bumasa, ayaw ko na siyang tantanan. Kasi bakit? Na-in-love ako doon sa mga istoryang aking nababasa at para siyang teleserye na ayaw kong tapusin. Kaya ini-encourage ko po sa inyo na gawin niyo po, you do the same. Kasi alam niyo po ba, yung kauhawan sa salita ng Diyos, kapag narinig mo o kaya kapag binasa mo ang salita ng Diyos, alam mo ba, you will grow a lot. You will come to the fullness, to the full knowledge of Christ. Dadalhin ka talaga nito sa pagkakilala sa Panginoon. At alam mo, hindi mo siya kaiinipan. Hindi siya magiging burden. At doon mo makikita na sa araw-araw na pamumuhay mo, kapag nagbabasa ka, alam mo ba na i-guide ka talaga ng salita ng Diyos? At magiging lifestyle mo na yan hanggang sa matapos mo ang Bible. At alam mo, uulitin mo uli yan. Uulitin mo ulit yan. Kasi bakit? Ang kauhawan sa salita ng Diyos, ito ay magsusustain sa iyong spiritual life. Ito ay magpapalusog sa iyong pagkataong panloob. At ang kauhawan sa salita ng Diyos, uh, ito yung it will enable you, kumbaga, alam mo ba yung, it will bring you to the intimacy, to an intimate relationship with God. Amen? Kaya, sobrang tuwan-tuwa nga ako nang mabasa ko itong Nehemiah chapter 8 ito eh. Isipin mo, ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Kaya, alam nyo mga kapatid, ang susi lang naman talaga sa buhay natin eh. Makinig po tayo ng salita ng Diyos. Makinig po tayong mabuti. Meron nga sinabi sa Isaiah na meron silang tenga, hindi naman sila nakakarinig. Meron silang mata, hindi naman sila nakakakita. Kasi nga, bakit? Kasi hindi nila binubuksan ang kanilang puso sa salita ng Diyos. So not unless na tayo, buksan natin ang pintuan ng puso natin sa salita ng Diyos, di natin mararanasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero kapag ginawa po natin yan, alam nyo po, ay sabihin ko sa inyo, napaka-iba. Magkakaroon ng divine shift ang inyong buhay. Magtatagumpay kayo sa inyong mga labanan dahil ang salita ng Diyos ang magiging inyong gabay. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, basa muna tayo ng mga comment ng ating mga kapatid. Ayan. So, ayan. Nanonood po sa atin si Sister Sherilyn Fenis Olisa. Magandang hapon po from Green Hills. Salamat po sa inyong pag-antabay. Ganun din po kay Brother Joel John. A blessed afternoon sa iyo. Ganun din kay Brother Bonnie Socias. Ayan. Wow, si Brother Joel ay watching from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ayan. So, kumusta po dyan sa Zamboanga? Sabi nga ni, basahin ko yung comment ni Ate Angie. The Word of God brings revival, pagbabago ng puso at isip para sa Panginoon. Amen. At nanonood din sa atin si Sister Norma Clay. So, she's watching from Melbourne, Australia. So, binabati niya ang mga kaabangers. Ayan. Ganon din si Kuya Samuel Ciruela. Magandang hapon dyan sa Binangonan. Ganon din kay Ate Salve. Ayan. At comment naman ni Sister Jonalyn, from the inside out,
kind of purity. So, ito naman yung comment niya kanina tungkol doon sa purity. So, sabi naman ni Kuya Samuel, 1 John 1:9, confess your sin. Ay, totoo yan. Kasi, ang purity, kailangan talaga, ikumpisal mo na kung ano pa yan. Kasi pag hindi mo ikinumpisal, binuburo mo yan sa puso mo. At pag naburo yan dyan, mabubulok yan dyan. Mangangamoy at paglabas niyan, sa bibig mo lalabas. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ayan. Hallelujah. Okay. So, ano pa itong mga comments nila? Ayan. So, nag-comment sila sa pagbabasa ng Bible. So, alam nyo po, sa akin pong mga natuturuan, sa aming mga natuturuan, lagi po naming isine-share yung daily devotionals at sa mga beginners, pinagsisimula namin sila sa Proverbs kasi napakadali pong unawain, napaka-practical ng mga turo sa kawikaan. At pagkatapos noon, unti-unti ay dadagdagan nila ng chapters or mga sulat sa New Testament and sa Old Testament. At makikita po natin, alam nyo po, sa aking personal na experience, sa loob ng isang buwan, kapag talagang naging faithful ka sa iyong daily devotionals, alam mo, makikita mo doon ang pagkilos ng salita ng Diyos sa buhay mo. Yung kaunawaan mo, yung ugali mo, laging mayroong mababago. Kasi iko-convict ka ng binabasa mo eh. At pagkatapos noon, alam mo, yung dating hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos kapag ikaw ay nagbabasa, unti-unti, maiintindihan mo ang mga salita. Dahil ang Espiritu Santo ang magpapaliwanag sa iyo ng salita. Ayan. So, sabi nga ni Ate Jonalyn, para daw siyang nanonood sa big screen. Maganda ang mga stories sa Bible. Kaya nga para siyang, alam mo, para siyang pelikula talaga na kapag naumpisahan mo, ayaw mo na talaga siyang tapusin. Alam mo yon, mas mahigpit pa siya sa Korean novela. Kasi ang Korean novela, mapapagod ang mata mo. Pero kapag binasa mo ang salita ng Diyos, bubuhayin ka ng nobelang ito. Amen. Ayan. So sabi naman ni Ate Weng, kapag siya naman daw ay nagbabasa, para daw siyang andoon sa eksena. Ibig sabihin, buhay ang iyong binabasa. Ayan. So magandang hapon din kay Nanay Carol Astor. Ayan. So thank you for watching. At sabi naman ni Brother Larry Bautista, yung iba po hindi interesado sa salita ng Diyos. Ay totoo po yan. Kaya nga po tayong mga lingkod ng Panginoon, inirarally talaga natin ang salita ng Diyos. Kasi sabi nga doon sa sulat ni Pablo, di ba, season or out of season, let us preach the good news. Kasi bakit po? Kasi yung mga hindi interesado na yan, maya-maya pag nakarinig, alam mo may panahon lang talaga ang bawat tao eh. Pero kailangan talaga may magpapahayag. Kasi kami nga po, meron kami naranasan. Nagpahayag kami noong 2 taon. Abe noong talagang tumugon, after 2 years. So, ibig sabihin, ang akala natin, ang salita ng Diyos ay hindi naman effective sa kanila. Pero ang totoo, meron lang talagang panahon. Ang panahon ay sila kasi hindi pa sila tumutugon. Amen. Hallelujah. Ayan. At syempre, magandang hapon din. Thank you for watching kay Sister Rosemary Mamangon. Ganon din kay Pastor Imelda Ramos Villanueva sa Montalban. Right? Ayan. So, kumusta po kayo dyan sa Montalban? At syempre, dito naman sa ating kabayan, si Pastor Joe Hernandez. Ayan. So, magandang hapon. Thank you for watching po dyan sa Bawan, Batangas. Sila po sa Levites of Christ. Ayan. So, ayan. So, sa ating pagpapatuloy, so tayo ay natapos doon sa
If we hear God's word, it gives us hunger for the word. Kaya alam nyo, mas maganda nang mauhaw tayo sa salita ng Diyos dahil alam natin na ang salita ng Diyos talaga bumubuhay talaga yan ng mga patay. Nagsusupply yan sa mga wala at nagpapalakas sa mga mahihina, nagpapalaya sa mga nakakulong. Amen. Ayan. At ang susunod na point ay, when we hear God's word, it gives us the joy of the Lord. Alam mo po ba yung, paborito ko din itong passage na to, yung scripture na ito eh. For the joy of the Lord is your strength. So, ang background pala nito, ito po'y kasundo ng ating binasa kanina eh, na ang sabi dito sa Nehemiah chapter 8 verses 11 to 12, sabi dito, then he said unto them, go your way, eat the fat and drink the sweet, and send portions unto them, for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord, neither be ye sorry. And all the people went their way to eat and to drink and to send portions and to make great mirth, because they had understood the words of the Lord to them. For the joy of the Lord is my strength. Alam niyo po ba na ang salita ng Diyos ay nagbibigay talaga ng kagalakang mula sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi kapag ang isang tao po ay nakaranas ng paglaya, saan ba nanggagaling ang paglaya? Doon sa conviction ng puso, di ba? Kasi ang nangyayari naman, proseso naman talaga ang revival, di ba? Una, makakapakinig. Susunod, mako-convict. Ibig sabihin, magkakaroon ng realisasyon. Pangalawa, pag na-convict na, magkakaroon na ng hangaring pagsisisi o pagtalikod sa kanyang ginagawa. So, magkakaroon na ngayon ng purity ang puso. Kapag nagkaroon na ngayon na wala na ang mga stains, na wala na ang kasalanan, nakalaya na, alam mo ba ano ang susunod na mararanasan ng isang tao? Kagalakan. Ano po ba itong kagalakan na sinasabi dito? Ang kagalakang nagmumula sa Panginoon. Kahit na ang iyong sitwasyon ay mahirap, ikaw ay panatag. Kahit na halimbawa, sabihin mo na hindi ka ganong karami ang pera at mayroon kang pangangailangan, pero mayroon kang confidence sa Panginoon. Ano yung confidence? Ang confidence mo ay tiyak mo na ang Diyos ibibigay sa iyo ang kailangan mo. Kasi syempre, mapanghahawakan ang pangako ng Panginoon eh. At kapag taglay mo itong joy na ito na nanggagaling sa Panginoon, sabi nga, the joy of the Lord is our strength. Kasi, tingnan po natin sa ating mga sarili. Bakit ang mga tao talaga, karamihan sa mga nagkakaroon ng mental illness, ang karamihan, sila'y balisa. 'Di ba? Hindi panatag ang kalooban, walang kagalakan. Ang iba naman, bakit nagkakaroon ng maraming heart ailment? Kasi bakit? Kasi ang itinatanim nga sa puso ay yung PGH nga. Palaging ang gusto nila naka-confine sa PGH. Doon sa may Top Avenue. At ang gusto pa nila nasa ICU. Kasi kung bakit napakahirap alisin ng puot, galit at hinanakit sa ating kalooban. Pride kasi yan eh. At yung pride natin, ang nagiging resulta ng pride natin o ang nagiging cause o nagiging epekto ng pride natin ay yung sugat doon sa puso, yung malalim na pagdaramdam. Na itong puso na ito, kapag may malalim na dinaramdam, tumataas ang damdamin, di ba? Yung sinasabing mataas ang emosyon, mataas ang damdamin. Alam mo ba yung mga taong matataas ang damdamin at matataas ang emosyon, madaling magalit, madaling mainis, madaling mairita, madaling mag-init ang ulo. Alam mo ba, hindi kaya masaya ang mga taong iyan. Pero kapag ang isang puso
ay malinis, walang galit, walang latak, sabi nga sa amin sa Batangas, masaya ang puso niyan. At alam mo po ba, ang kagalakang iyan, yan po ay bumubukal talaga sa puso. It's from inside out. Laging nakikita ko sa Facebook. Beautiful inside out. Kasi nga, ang puso, kapag iyan ay masaya, alam mo ba, iyan ang nagbibigay ng lakas sa isang tao. Sa aking buhay po, noong kami ay nagkaroon ng challenge sa aming mag-asawa, alam niyo po, napakahirap. Alam mo ba yung pusong mabigat? Yung laging mayroong daladalang mabigat. Hindi mo naman nakikita ang dala, pero ang bigat. Alam mo, ang hirap ngumiti. Pero alam mo ba nang mabunot, nang makapagpatawad, nang makalimutan ang lahat ng mga nangyari noon at nakapagpatawad, inirelease, nang mai-release ang galit, nang makapagpatawad, alam nyo po ba, naibsan ang puso, alam nyo po, oh, ngayon, halata pa ba na tayo ay dumaan sa ganung pagsubok? Hindi na, matitrace pa ba? Ang matitrace ngayon ay ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon. At alam mo, napatunayan ko talaga sa akin mismong experience na ang bigat pala talaga sa kalooban ay nakakapagpaiksi ng buhay. Kaya mga kapatid, kung kayo ay malungkot o kung kayo ay may dinadala, i-release mo na yan. I-release mo na sa puso mo yan. Kasi bakit? Yan ay nakakapagpabigat. At kapag ang iyong puso ay mabigat, alam mo ba yung para kang lumalakad na meron kang hila-hila? Meron kang hila-hilang mabigat na bagahe na hirap kang dalahin. Hirap na hirap kang makarating doon sa iyong paroroonan kasi bakit ang bigat-bigat ng dala mo. Sabi nga ni Nanay Rosemary Mamangon, tulungan mo po ako, Panginoon, na maalis ang gumugulo sa isip ko at palayain mo ako sa depression. Ate Rose, ngayon nakikinig ka. Ano man yung gumugulo sa iyong isip at nakakapagpabigat sa iyong puso. Alam mo ba nung ako ay mabigat ang problema, kinausap ko ang Panginoon. At sabi ko sa Panginoon, Lord, alisin mo ang bigat sa aking puso. Dahil hindi ko po ito kaya. Ako po'y nahihirapan. Handa po akong magpatawad at linisin ang aking kalooban. Alisin mo po ang sakit at hirap sa aking puso. Alam mo po ba, pagkatapos na maipanalangin ko, kinabukasan, hinahanap ko sa aking puso ang bigat. So with all the faith in my prayer, alam mo, nawala yung bigat. And through the grace of God, I was able to forgive and forget. So, ikaw po, Sister Rosemary, kung ano man yung bigat sa iyong puso, hindi ko po alam. Pero alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan ngayon. I-release mo po yan. Ibigay mo sa Panginoon. Nasabi nga ng salita ng Diyos, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin. Dahil siya ay nagmamalasakit. Mahal ka ng Diyos. Pero kailangang palayain mo po ang iyong puso. Upang sa ganun, gumaan. Dahil kapag gumaan yan, alam mo ba, the joy of the Lord is your strength. Sabihin mo ngayong oras na ito, the joy of the Lord is my strength. I-comment nyo po yan sa inyong comment box. Totoo po yan. Kasi kapag ang kagalakan ng Panginoon, ang taglay-taglay mo, kahit na ikaw ay 80, mukha ka 50. Bakit? Kasi yung kagalakan doon sa loob, yun ay magmamanifest sa iyong mukha. O sino magsasabi na tayo 53 na? O, di ba? Sa bigat na mga pinagdaanan, hindi naman halata. Kasi bakit? Kasi
yung kagalakan na nagmumula doon sa loob na taglay ng Espiritu Santo, yan ang magmamanifest. At alam mo ba na ang kagalakan na yan ay nakakahawa? Mahawahan kayo ng kagalakan na nagmumula sa Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Ayan. So, ayan nga, sabi niya, balisa po ako dahil may galit sa puso ko. Tulungan mo ako malis ang galit sa puso ko. Kapatid, ang talaga pong susi sa galit, magpatawad. Paano tayo magpapatawad? Kalimutan mo ang ginawa ng kapwa mo sa iyo. Bakit mo ito gagawin? Dahil pinatawad kang una ng Panginoong Hesus. At gagawin mo, pagpapatawad ka din sa iyong kapwa. Dahil kapag ikaw ay nagpatawad, hindi po yung iyong kapwa ang magbe-benefit. Ikaw. Kaya subukan mo at ang salita ng Diyos ay mayroong grasya para tulungan ka na ang iyong galit ay mabitawan. Lumuhod ka sa Panginoon. Mamaya tayo mananalangin. Si Ate Rose Marie Mamangon. Yan. Ayan. So, yan lang po talaga ang susi sa PGH. Kailangan, kung ikaw ay nasa ICU, kailangan po mag-discharge ka. Ano ang discharge? Lumabas ka sa ospital. Para ikaw ay lumabas, tutubusin ka, di ba? Pag tayo nasa ICU, tutubusin ka ang mahal-mahal mo ospital. Nanay ko na ospital, 600,000 ICU. So, ano ang pantubos? Ang pantubos, si Kristo ang pantubos sa ICU. Tanggapin mo si Kristo. Dahil ikaw ay nakikinig ngayon. Pakinggan mo ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay may kakayanan at may kapangyarihan na magpalaya sa iyo. At may grasya na tulungan kang magpatawad. Mahirap pong magpatawad kung sa ating sarili lamang. But not by might nor by our power, but it's by God's Spirit, by God's grace. That's why we can forgive. So kailangan talaga natin ay masusing pakikinig para tayo lumaya sa PGH. Amen. Ayan. O sabi ni Pastora Eredulin Alacero, Pastora, ang pagpapatawad ay para sa kalayaan natin at hindi doon sa tao na nagkasala sa atin. Amen. Amen. Totoo po ito. Di ba? Sabi nga ni Sister Rosalinda, Alejandro, the joy of the Lord is my strength. Yes. Tunay talaga ito. Kaya nga, kailangan kung ang puso natin ay puspos ng galit ngayon, sabihin mo, malaya na ako sa galit. The joy of the Lord is my strength. Ideklara mo yan. Ipahayag yan ng labi mo. At sabay pagpapahayag, kinakalimutan ko na ang ginawa ng aking kapatid kahit ano pa yan. Alam mo ba ako sa akin po, konting patotoo lang, nung kami nga ng aking asawa, ang akala ko noon, sabi ko, Lord, sabi ng Panginoon sa akin, ayusin mo ang pamilya mo. Sabi ko, Lord, grabe naman po siya. Ang dami naman ng ginawa niyang masama sa akin. Sabi niya, magpatawad ka. Alam mong ginawa ko, sinunod ko ang salita ng Diyos. Nagpatawad nga ako. Alam mo ba yung pagpapatawad na walang reservation? Paano ko ginawa sa aking asawa? Hindi ito para siraan ng asawa ko, kundi para matutunan mo po ang prinsipyo ng pagpapatawad. Alam niyo po ba ang ginawa ko sa aking asawa? Dati kinukuha ko ang cellphone. Noong ako'y magdesisyon, nakalimutan lahat ang kanyang ginawa. Ito po yung aking ginawa. Kinuha ko ang kanyang cellphone. Ibinigay ko sa kanya. At sabi ko sa kanya, mula ngayon, hindi ko na pakikialaman ang cellphone mo. Bahala ka sa account mo. Hindi ko yan bubuksan. At sabi ko sa Panginoon, Panginoon, sa iyo ako nagtitiwala. Pero kinausap ko po ang aking asawa at ibinigay ko din ang tiwala sa kanya sa ngalan ng Panginoon. Ibig sabihin, siya po ay aking pinatawad. At kami po ay namuhay na parang walang nangyari. Alam mo ba, medyo mahirap po yon kapag mayroon challenge sa marriage.
medyo mahirap. Pero alam nyo ba ang pangako ng salita ng Diyos? Sinunod ko talaga ang pangako ng salita ng Diyos. Pinanghawakan ko, walang mahirap sa Diyos. At ang aking tiwala, sa Diyos ko inilagay. Sabi sa Jeremiah 17 verse 7, di ba? Blessed is the man who trusts in the Lord. Blessed is he whose confidence is in him. Ibig sabihin, ang tiwala ko, hindi ko sa aking asawa nilagay noong una. Kasi syempre, nasira niya yung tiwala ko eh. Inilagay ko sa Diyos ang tiwala ko. At alam mo, true enough, the word of God is true. Alam mo ba? Doon ko nakita na tapat ang Diyos kasi Diyos naman ang magbabantay sa Kanya. At tinutuo talaga ng Diyos. Ay ngayon ay sobrang napakasaya na namin na naglilingkod sa Panginoon. At ang pinaka-breakthrough ko doon, alam mo ba, na yun palang tiwalang nasira, kailangan mong ibalik din. Kasi hindi kasi magigain ang relationship kapag ang tiwala hindi magrinan. So sa mag-asawa po 'yon. At 'yon ay sa aming mag-asawa. So that's the revelation of God on how I will handle our problem. Pero sa atin pong sitwasyon, kailangan talaga anuman ang ginawa ng ating kapwa, kalimutan natin. Ibigay mo sa Diyos, magpatawad ka at mabuhay ka ng malaya. Upang sa ganun, ang iyong puso ay makaranas ng kagalakan na nagmumula sa Panginoon. At kapag ang puso mo'y nagagalak, alam mo ba, ikaw ay malakas. Kasi kapag may kagalakan, may kapayapaan, may kapanatagan, hindi ka balisa, ay natural malakas ka. Kahit anong oras, ngingiti. Kahit na walang pera, parang meron. 'Di ba? Kahit hindi talaga mo mararanasan ang panghihina. Kasi nga, ang puso ang bukal ng buhay. Kapag ikaw ay nagagalak, malakas ang puso. Wala kang sakit sa puso. 'Di ba? At alam mo ba, kapag ang kagalakan ng Diyos ang nasa puso mo, malaki ang iyong puso. Hindi malaki ang iyong ulo. Hallelujah, 'di ba? Malaki ang puso. Hindi malaki ang ulo. Ayan. Ayan. So, nakakabata, sabi ni Sister Jonalyn, nakakabata po ang ma-inlove sa Lord at sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Ayan. Sabi niya pa, libre daw ang discharge sa ospital ng Panginoon. May take away at may bonus pa. Siyempre naman, ay. Siyempre, kapag ka ikaw ay talagang nag-discharge sa PGH, hindi ko nga maintindihan ba't ang mga tao, ba't gustong-gusto ba nilang ma-confine sa PGH? Eh, ang hirap-hirap kaya doon. Alam mo ba yung ang mukha mo? Alam mo ba yung example ko before? Kapag ka ikaw ay mayroong PGH, ganito yan eh. Kunwari, ito yung puso mo. Ano ko ba ipapakita? Yan. Sa camera. Yan. Kunwari, ito yung puso mo. Yan. Ito yung puot, galit at hinanakit. Yapos-yapos ang puso mo. Yan. Ganito ha. Pastor, akin na yung kamay mo. Kunwari kamay ni pastor, yakapin mo. Alam mo ba yan, ang Espiritu Santo hindi makakilos? Kasi bakit? Nakaharang yung PGH. Di ba? So, paano ka magiging magagalak? Eh, kahit na nakakarinig ka ng Word of God, hindi naman makakilos sa'yo kasi nga may bara. May bara ang puso mo. So, ano ang kailangan? Tanggalin ang bara. Alam mo ba pag natanggal ang bara? Oh, yakapin mo, Pastor. O pag niyakap ka ng Espiritu Santo, joy of the Lord ang meron ka. Ang tanong ko, sinong nag-alis ng bara? Ikaw kaya, ikaw ang magdidesisyon na alisin ang bara sa puso mo. Kasi, ang Diyos tutulong sa iyo kapag nagdesisyon kang alisin ang mga bara dyan sa puso mo. At kapag naalis ang bara, malayang makakakilos ang Panginoon sa iyong puso. So, ang iyong puso ngayon mapupuspos ng kagalakan at sasabihin mo naman, praise the Lord. Hallelujah. 'Di ba? Makakapagpuri ka sa Panginoon. 'Di ba? Ayan. Sabi nga ni Ate Weng,
Salamat sa Panginoon at ako ay nakalaya na sa aking PGH before. Iyan, kailangan meron tayong desisyon na lumaya. Kasi kapag ang PGH, sasabihin mong ang Diyos ang mag-alis, naku, hindi po ganun ang prinsipyo ng Diyos. Hindi naman Diyos ang nagtanim ng galit sa iyong puso, ibig siya ang mag-aalis. 'Di ba? Sino ang nagtatanim ng galit? Ang Diyos ba? Ikaw ang nagtanim. Kasi ang turo ng Panginoon, huwag kang mapuot, huwag kang magalit. Pero dahil ikaw ang nagpahintulot sa espiritu ng galit na 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 feel, ano ba ibig sabihin? Na ginapos yon. Ginapos ng galit ang iyong puso. Sinong mag-aalis? Ikaw, hindi ang Diyos. Kasi minsan mali ang ating receive sa salita ng Diyos. Tayo ang magdidesisyon na magpapatawad tayo. At ang time ng Panginoon, alam mo kung sino? Ikaw. Sabi nga ni Pastor Dong, alam mo, ito yung isang napakagandang aral na natutunan ko kay Pastor Dong. Ang time, ang nagdidikta, ikaw, hindi ang Diyos. Kasi from the time that you forgive, that is the time. Yun na ang panahon. Nalalaya ka. Hindi yun yung panahon ng Panginoon. Ikaw talaga ang magdidikta o ikaw ang mag-aalis nun para lumaya ang iyong sarili. At ang grasya ng pagpapatawad, yun yung grasya ng Panginoon. Amen? Yan. So God gave us the decision to release forgiveness, sabi ni Pastora Eredulin. Amen. Kaya mga kapatid, ito talaga, alam nyo po ba, kahit na ang ating aral ngayon ay napakasimple, pero alam nyo ba, karamihan nga sa mga simpleng aral, ito nga yung mahirap isabuhay, na kahit nakakarinig tayo, yung sinasabi ko kanina na naririnig ng tenga natin ang tungkol sa pagpapatawad, pero bakit hindi natin magawa? Kasi bakit? Yung ating decision. Alam nyo ba, ang decision natin, it depends on your choice. And your choice depends on your will. So, ibig sabihin, ikaw talaga ang pipili ng decision to forgive. Amen? Kaya, mga kapatid, sino man ang naandyan sa inyo na merong ganitong sitwasyon, panalangin natin na ang kagalakan ng Panginoon ay dumaloy sa inyo ngayong oras na ito. At ang kalakasan niya, ang magpalakas sa inyo mula sa lamukos na muka ay magiging tuwid at magandang inyong mga muka. Pumalakpak nga kayo dyan habang kayo nakikinig. Amen. At ang panghuli, alam nyo, tapos na tayo. Last point. So when we hear the word of God, it gives us the desire to reach others. Alam nyo ba? Sabi doon sa Nehemiah 8:11-12, yung binasa ko kanina. Then he said unto them, go your way. Teka, basahin ko nga sa Tagalog. 11 and 12. Yan. Ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahaginan naman ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Alam nyo ba, ito yung isang magandang bagay na nagagawa ng conviction ng Panginoon. Kasi kapag naunawaan natin ang salita ng Diyos, ito yung magbubuhat sa atin upang bahaginan ang mga walang pagkain at inumin sa itong mga taong nakapaligid sa atin. Alam nyo ba mga kapatid, ang ibig sabihin na bahaginan ang mga taong walang pagkain at inumin? Ito po yung mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Pag narinig natin ang salita ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng desire na ibahagi ang salita ng Diyos na ating narinig. Ibahagi ang kagalakan ng Diyos na naranasan natin. Ibahagi yung lakas ng Panginoon na natanggap natin mula sa Panginoon para sila din ay makaranas ng katulad ng ating naranasan.
So may mga tao po sa katulad po ng ating kapatid dito, 'di ba? Makita natin si Sister Rosemary. 'Di ba makita natin nakakatuwa kasi she is very honest kahit na nasa online. Pero alam mo ba, nakakatuwa kasi sa pamamagitan ng salitang ating naririnig, kapag tayo'y mayroong desire na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa mga taong walang pagkain at inumin, ibig sabihin, alam mo ba, meron ka na talagang breakthrough dyan. Kasi ibig sabihin, out of your conviction, you are able to be used to convict other people. Alam mo, through the word of God. 'Di ba? So, yung awareness na sinasabi ko kanina, yung awareness from the Holy Spirit through our conscience, informed by God's Word. Alam mo ba, itong awareness na ito, magagamit mo na ito para yung isang tao, kasi alam nyo po ba, minsan ang conviction ay nanggagaling din sa tao. Halimbawa, sa lingkod ng Diyos, may nangusap sa iyo na lingkod ng Diyos, alam mo bang tayo po'y nakukonvict din sa pamamagitan nun. Minsan naman, ang salita ng Diyos ang nagko-convict sa atin. But ang keyword dito is yung conviction sa atin ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon sa atin, it drives us. It drives us upang i-share ang ating natanggap sa iba. At alam nyo po, napakahalaga na tayo talaga ay maging ahente upang magbahagi ng naranasan nating kagalakan at lakas mula sa Panginoon. Dahil napakarami po talaga ng mga tao na hindi pa talaga kumakain at hindi pa umiinom. What I'm trying to say is, mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. O kaya mga tao naman na nakarinig na pero napahiwalay, nag-backslide. Alam niyo po ba, minsan nga mas mahirap ang turuan ang backslider. Alam niyo kung bakit? Kasi nga narinig na nila ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ipinipreach mo, ginagamit nila para pangatwiranan din ang salita ng Diyos na narinig nila. Pero sa biyaya ng Diyos, ang kailangan lang nating gawin, ibahagi. Ibahagi. Ibahagi natin ng ibahagi. Kasi sa ating pagbabahagi, laging tayo ay mayroong maaabot. Laging may makukonvict, 'di ba? Laging may marirevive. Laging may mauuhaw sa salita ng Diyos. At laging may magkakaroon ng purity. Purity ang puso. Malilinis ang puso. At sa hapong ito, bilang pagtatapos, sabi nga sa ating binasa, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Alam nyo, ito po yung nagagawa ng salita ng Diyos. Nababagbag ang kanilang kalooban. Alam nyo po kung ikaw ay nakikinig ngayon, ang salita ng Diyos talaga, yung ginagawa dito sa puso, kumbaga, binabagbag ang kalooban, sinusuri ang ating mga kahinaan upang tayo ay dalhin sa pagpapakumbaba sa kanyang harapan. At kung hindi mo alam ang iyong gagawin, ano ang susi? Ang susi po, makinig ng mabuti. Katulad ng ginawa ng mga tao sa Nehemiah chapter 8. Stop resisting. Stop running. Start listening. Start believing in the word. Kasi kapag pinanampalatayanan mo ang salita ng Diyos, accept Jesus. Yakapin natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa Isaiah 43, verses 18 to 19, sa Tagalog ko babasahin. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto
at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Alam mo kapatid, kung ikaw ay nakikinig, ilibing mo na daw sa limot ang mga nangyari sa iyong buhay na hindi maganda. At wag mo na daw alalahanin pa. Bakit? Ang mensahe ng Diyos sa iyo, meron siyang ginagawang bagong bagay. Sabihin mo, kahit hindi kita nakikita, may ginagawa ang Diyos na bagong bagay sa akin. At ito'y nagaganap na. Ngayon, nagaganap na ito. Makikita ko ito at ipapakita ng Panginoon. At gagawa siya ng daan at pamamaraan. Pag sinabing gagawa ng daan, gagawa siya ng pamamaraan. Yung pamamaraang hindi mo kayang isipin at di mo kayang gawin. Di mo rin kayang unawain. Gagawa siya ng isang daanan sa gitna ng disyerto. Daanan sa iyong problema at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Bubukal ang isang ilog. Bubukal ang tulong ng Diyos sa iyo. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan. Salamat sa hapong ito. Salamat sa iyong salita dahil kami ay iniremind mo na ang iyong salita ay nagko-convict. Ang iyong salita ay nagbabago ng puso. Inire-revive ang aming mga puso na sisinghap-singhap. Yung aming mga pananampalataya na walang init, walang alab. Binubuhay mo, Panginoon. At yung aming mga pusong lubog sa galit, iyong pinalalaya. Salamat, Panginoon, sa iyong salita dahil napakamakapangyarihan at tapat. Lord, ang aming nais ay yung kagalakang nagmumula sa inyo. At nais naming dumaloy ang kalakasang nagmumula sa inyo. Aking idinadalangin, O Diyos, ang lahat ng mga taong nakikinig ngayong oras na ito. Dalangin ko na yung awareness mula sa Espiritu Santo ay lagi mo pong ipahayag sa bawat isa sa amin, O God, na sa bawat pagkakataon na kami ay babasa ng salita ng Diyos, ay marirealize namin ang aming kakapusan at ang aming mga kakulangan at babalik kami sa iyo dahil ikaw naman ang source. At ngayong araw, Panginoon, aming ipinahahayag, meron kang bagong bagay na ginagawa sa amin. Ginaganap mo na ito at ipakikita mo na ito sa amin, Panginoon. Gagawa ka ng tulay, gagawa ka ng paraan para mangyari ang aming hinihiling. Panginoon, maraming salamat po at kami nagpapahayag ng tagumpay sa lahat ng aming gagawin. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa inspirasyon mo at ng iyong salita sa lahat ng mga nakikinig. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong liwanag ay patuloy na sumambulat sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nakasama namin ngayong hapon. Amin pong maingat na amin pong special na ipinanalangin si Sister Rosemary Mamangon. Lord, pinagtagumpay mo na nga ang aming nanay na ito. At siya, Panginoon, isa sa mga araw na ito, siya ay tatayo at magsasabi, salamat sapagkat narinig ko ang mabuting balita ngayong araw na ito at siya'y pinalaya. Ang kanyang puso ay sinidlan ng kagalakang nagmumula sa iyo at ang kalakasan nagmumula sa iyo.
Dalangin namin, O Diyos, ang patnubay ng Espiritu Santo sa bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Lord, we honor you and we love you, Jesus. All we have is thank you. Papuri sa iyo, Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan. So, muli, ayan. So, tingnan natin ang mga comments. Salamat sa Diyos. At, nanonood din si Nanay Letty Ramos. Ganon din si Sister Mer Atienza Gubi. Nasa trabaho daw siya. Wow. At salamat po si Sister Manuela Gonzales. Alright. So muli, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Salamat po sapagkat ako inyong sinamahan sa loob ng 2 oras. At hanggang sa muli, kung tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, kagalakan ko po na kayo ay makasama. At syempre, lagi namin kayong inaanyayahan, sumubaybay at manood, mag-tag, mag-share, mag-comment sa programa ng Panginoon, ang Daily Life Sharing. Ayan. At syempre, marami din salamat sa man of God sa likod ng camera, si Kuya Gabi Villanueva. Napakatyaga at napaka-dedicated na servant. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan. At syempre kay Ria Raso, ay salamat sa Panginoon dahil talagang ang puso ng mga batang ito ay laang maglingkod. Ang reward ninyo ay ang Panginoon. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo at magandang hapon everyone. God bless us all po.